Tara na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Isang magandang araw, ginigiliw kong mga mag-aaral. Malugod ko kayong inaanyayahan sa DepEd Channel, Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Ang araling ito ay hango sa most essential learning competency na natutukoy ang mga taong itinuturing niyang kaibigan at ang mga natutunan niya mula sa mga ito. At ang ikalawa, nasusuri ang kanyang mga pakikipagkaibigan batay sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle. Layunin ng araling ito na, una, matukoy ang mga taong itinuturing na kaibigan at ang mga natutuhan niya mula sa mga ito. At ang ikalawa, masuri ang kanyang pakikipagkaibigan batay sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle. Para sa ating mga gabay na tanong, una, ano ang halaga ng isang kaibigan? Ikalawa, bakit mahalagang bumuo ng malalim na ugnayan sa isang kaibigan? At ang ikatlo, ano-ano ang tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle? Upang mas maunawaan nyo ang ating aralin tungkol sa pakikipagkapwa, tayo ay magbalik-aral. Narito ang ating pagbabalik-aral. Para sa ating panuto, piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Ang tao ay likas na patlang nilalang. A. Panlipunan. B. Likas. C. Tao. O D. Walang sa nabanggit. Ang tamang sagot ay letrang A. Number 2. Ayon sa Mateo 7, versikulo 1, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa iyong patlang. A. Sarili. B. Kapwa. C. Mahalin. O D. Diyos. Ang tamang sagot ay letrang A. Number 3. Ang makabuluhang pakikipagkapwa ay patlang ng bertud ng karapatan at pagmamahal. A. Karapatan. B. Napapatatag. C. Makabuluhan. D. Nakikita. At ang tamang sagot ay letrang B. Pang-apat. Sa pakikipagkapwa, nalilinang ang ating patlang sa aspektong intelektual, pangkabuhayan, panlipunan at politikal. Letter A. Pamilya. B. Pakikipagkapwa. C. Pagkatao. D. Pangkat. Ang tamang sagot ay letrang C. Ang ating lubos na kasiyahan at kaganapan bilang tao ay makakamtan sa pagtulong sa ating kapwa ng may pagmamalasakit at pagmamahal. Likha sa tao ang pakikipagkapwa dahil siya ay panlipunang nilalang. Ang ugnayan natin sa ating kapwa ay magkakaiba ang lalim at lawak. Ang simpleng magkakilala ngayon ay maaring maging magkaibigan sa hinaharap. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pakikipagkaibigan at ang tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle. Ang pakikipagkaibigan. Ayon sa Webster's Dictionary, ang pagkakaibigan ay nangangahulugan
ng pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal o affection o pagpapahalaga, esteem. Dahil ang isang kaibigan ay hindi basta-basta mahahanap. Hindi maaaring pagkakita mo sa isang tao ay nararamdaman mo na magiging malapit kayo sa isa't isa. Ang pakikipagkaibigan ay dumadaan sa isang mahaba at pwede ring masalimuot na proseso. Ayon kay Aristotle, ang tunay na pakikipagkaibigan ay sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakikilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at ng iba. Ang ibig sabihin, ang kaibigan mong itinuturing ay mas malalim ang samahan niyo dahil mas matagal na kayong magkasama o naging magkakilala. Ito'y isang natatanging damdamin para sa espesyal na tao na mas higit ang halaga sa isang ordinaryong kakilala lamang. Ibig sabihin, ang inyong samahan ay mas espesyal dahil sa tagal ng panahon na kayo ay magkasama, marami kayong katangian at pagpapahalagang natuklasan sa isa't isa, kaya mas lalong tumibay ang inyong samahan. Naiaangat nito ang antas ng buhay tungo sa positibong ugnayan ng isang lipunan. Tunay nga naman, kung lahat ng tao ay magkaibigan, ang turing, di wala na tayong problema, magkakaroon tayo ng masayang buhay dahil kaibigan natin ang lahat. Sana nga ganoon ang sitwasyon. Sana all kaibigan natin. Ngunit, hindi guys. Dahil ayon pa rin kay Aristotle, may tatlong uri ng pakikipagkaibigan. Una, ang pakikipagkaibigang nakasalalay sa pangangailangan. Ito ang klase ng pakikipagkaibigan na inilalaan sa isang tao dahil sa pangangailangan. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay maglalaho sa panahong hindi na maging handa ang isa na muli ay magbigay ng tulong. At ang ikalawa ay ang pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ito ay nabubuo sa pagitan mo at ng isa o mahigit pang tao na masaya kang kasama o kausap. Mayroong taglay ang taong ito na gusto mo at nagpapasaya sa iyo. Mas mataas na maituturing ito kung ikukumpara sa naunang uri ng pakikipagkaibigan. Ngunit, hindi rin pang matagalan dahil ilang bahagi lamang ng pagkatao ang ginusto at hindi ang buong pagkatao. Ngunit, mas maituturing itong mas mataas kung ikukumpara sa naunang uri ng pakikipagkaibigan. Ngunit, hindi rin pang matagalan dahil ilang bahagi lamang ng pagkatao ang ginusto at hindi ang buong pagkatao. At ang ikatlo ay ang pakikipagkaibigan na nakabatay sa kabutihan. Ito ay nabuo batay sa pagkagusto o admiration at paggalang. Hindi madaling mabuo ang ganitong klase ng pagkakaibigan. Nangangailangan ito ng mahabang panahon. Ngunit, ito ay mas tumatagal at mas may kabuluhan. Ito ay nagsisimula kapag naging kapansin-pansin ang pagkakatulad ng mga pagpapahalaga at layunin. At ang epekto nito ay tinatawag na pakikipagkaibigang tungo sa matatag na pagkakakilanlan at kaganapan ng pagkatao. Sa ganitong uri ng pakikipagkaibigan, ang tao ang humuhubog ng kanilang pagiging magkaibigan at ang kanilang pagkakaibigan naman ang humuhubog sa kanila.
Kaya dapat nating tandaan, ang pakikipagkaibigan ay isang kapangyarihang ugnayan na kapag dudulot ito ng positibo, makatotohanan, at matibay na pundasyon ng ating pagkakilanlan at pagkatao. Naunawaan niyo ba ang ating aralin? Kung ganon, kunin na ang ballpen at papel at sasagutan niyo ang inihanda kong pagsasanay. Para sa ating pagsasanay, narito ang panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ayon dito, ang pagkakaibigan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal at pagpapahalaga. A. Aristotle. B. Webster's Dictionary. C. Biblia. D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay letrang B. Ikalawa, ang tunay na pakikipagkaibigan ay sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakikilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at ng iba. A. Aristotle. B. Webster's Dictionary. C. Biblia. Or letter D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay letrang A. Number 3. Nabubuo sa pagitan mo at ng isa o mahigit pang tao na masaya kang kasama o kausap. A. Pakikipagkaibigang nakasalalay sa pangangailangan. B. Pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. O C. Pakikipagkaibigan na nakabatay sa kabutihan. Ang tamang sagot ay letrang B. Number 4. Ang uri ng pakikipagkaibigan na hindi madaling mabuo, nangangailangan ito ng mahabang panahon. Letter A. Pakikipagkaibigang nakasalalay sa pangangailangan. B. Pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. C. Pakikipagkaibigan na nakabatay sa kabutihan. Ang tamang sagot ay letrang C. Ikalima, ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay maglalaho sa panahong hindi na maging handa ang isa na muli ay magbigay ng tulong. A. Pakikipagkaibigang nakasalalay sa pangangailangan. B. Pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. O C. Pakikipagkaibigan na nakabatay sa kabutihan. Ang tamang sagot ay letrang A. Nakuha niyo bang lahat? Kung ganon, magaling. Tandaan, ang tunay na kaibigan ay biyaya ng Diyos na dapat ingatan. Ito ay hango sa aklat ng Kawikaan. Narito ang ating sanggunian. Kung meron pang katanungan, maaring sumangguni sa mga naka-flash sa screen. Hanggang dito na lamang, naway marami kayong natutunan sa ating aralin sa pakikipagkaibigan. Ako, si Teacher Connie, ang nagsasabing, sa ESP, ang inyong pagkatuto ay tagos hanggang puso. Paalam!